Hapon na nang dumating si Angelo sa mansyon ni Ricardo Lorenzo. Inihatid siya ng isang kasambahay ng mga Lorenzo sa sala ng villa. Bagamat may bahagyang pagkamangha sa mga mata ng kasambahay dahil sa itsura ng binata, nanatili itong mapagbantay, hindi inaalis ang tingin kay Angelo, hanggang sa bumaba si Ricardo mula sa itaas. Noon lamang umalis ang kasambahay. Si Ricardo Lorenzo ang tunay na ama ni Angelo. Ang huling pagkikita ng mag-ama ay 4 na taon na ang nakalilipas. Noon, kapapasa lang ni Angelo sa isang kilalang unibersidad. Nagmamadaling pumunta si Ricardo sa baryo San Isidro. Iniwanan niya si Angelo ng isang bank card, at may pandidireng tiningnan ang putik na damaykit sa kanyang mamahaling sapatos na katad. Malamig niyang sinabi, "Malaki ka na, alagaan mong mabuti ang nanay mo." Pagkatapos nito, nakatayo sa tabi si Elena, ang ina ni Angelo. Dahil sa simpleng pananamit, tila ito nahihiya, ngunit hindi napigil ang mamula ang mga mata sa tuwa. Alam ni Angelo na hindi lubos na nauunawaan ng kanyang ina ang tunay na kahulugan sa sinabi ni Ricardo. Isinuksok ni Angelo pabalik ang bank card sa bulsa ng Amerikana ni Ricardo. Tiningnan niya ang lalaking nasa edad 40, nagwapo pa rin at mukhang disente, at mahinahong sinabi, "Malaki na po ako. Hindi ko lang kayang alagaan ang nanay ko, kundi kaya ko siyang buhayin habang buhay." Bilang lalaki, ang pangako ay pangako, ang sinabi ko ay gagawin ko. Nagkatitigan sila. Sa mga mata ni Angelo ay may pagkaunawa at kalamigan. Naalala ni Ricardo ang mga panahong nangako rin siya kay Elena. Nangakong aalagaan ito habang buhay. Ngunit ilang taon lang ang lumipas, nilamon niya ang kanyang mga salita. Namula ang mukha niya sa hiya. Nagmamadaling umalis si Ricardo nang madaanan niya ang maliit na asong nakahiga sa bakuran. Malakas niya itong sinipa. Umingit sa sakit ang aso. Ilang segundo lang ang lumipas, si Ricardo naman ang napasigaw sa sakit. Hindi na nakapagtimpi si Angelo. Sumugod siya at pinagsusuntok ang ama. Hinayla ni Elena si Angelo palayo at sinampal ito. Noong una ay ayaw paawat ni Angelo, ngunit nang makita niya ang mga matang puno ng luha at takot ng kanyang ina, tumahimik na lamang siya at tumalikod. Itinulak ni Ricardo si Elena na nag-aalalang lumalapit. Dahil na rin sa pag-iwas kay Angelo, hindi niya ito itinulak ng malakas. Paika-ika siyang naglakad papunta sa kotse at umalis. Hinabol ni Elena hanggang sa tarangkahan. Ngunit ang nakita na lamang niya ay ang itim na kotseng mabilis na humarurot palayo. Mula noon, hindi na gumanda ang kalooban ni Elena. Kalaunan, na-diagnose si Elena na may kanser sa suso. Sabi ng doktor, maraming sanhi ang kanser, at isa na rito ang kalagayan ng emosyon. Lalo na sa mga babae, ang madalas na pagkikimkim ng galit at pamumuhay sa ilalim ng stress ay madaling magdulot ng sakit sa katawan. Laging tinatanong ni Angelo sa sarili, kung hindi niya sinaktan si Ricardo noon, magiging malusog pa kaya ang kanyang ina ngayon? Ngayong nasa bingit na ng kamatayan si Elena, ang huli niyang hiling ay makita si Ricardo kahit isang beses lang. Ito ang dahilan kung bakit naririto si Angelo ngayon. Yumuko siya at tiningnan ang makintab na sahig na baldose sa kanyang paanan. Mahina siyang nagsalita, "Kung galit pa rin kayo sa akin, kahit anong gawin ninyo sa akin ay tatanggapin ko." Pero wala siyang kasalanan. Buong buhay niya, kayo ang laging nasa isip niya. "Nakikiusap po ako, puntahan ninyo siya kahit isang beses lang." 4 na taon na ang nakalipas. Hindi kailanman naisip ni Angelo na darating ang araw na kailangan niyang magpakumbaba at makiusap sa lalaking ito. Ngunit ngayon, ang kanyang tinig ay napakapayapa. Hindi siya nakaramdam ng kahihiyan o awa sa sarili. Mahirap na ang mabuhay. Paano pa kaya kung may malubhang karamdaman sa pamilya na nangangailangan ng napakalaking pera para mapanatili ang buhay? Sa loob ng maraming taon, mag-isang pinasan ni Angelo ang lahat. Ang kanyang kalooban ay naduraj na at muling binuo. Hindi na siya padalos-dalos tulad ng dati. Isa pa, kung ang pagyuko kay Ricardo ay makakatulong para matupad ang hiling ng kanyang ina. Para kay Angelo, sulit ito. Malinaw pa sa alaala ni Ricardo ang kaawa-awang eksena noon. Ngunit nang mabalitaan niyang malapit nang mamatay si Elena, ang pagkabigla ay nanaig kaysa galit. Magkaklase sila ni Elena noong high school. Noon, si Ricardo ay isang mayamang batang lalaki na napadpad sa maliit na bayan dahil sa isang pagkakamali.
Samantalang si Elena ang beauty queen at top student mula sa baryo na nakapasa sa high school ng probinsya. Pinagtabi sila ng kanilang guro para matulungan ni Elena si Ricardo sa pag-aaral. Pagkatapos noon, nagmahalan sila. Nabuntis si Elena bago sila ikasal. Nangako si Ricardo na pagdating nila sa tamang edad, magpapakasal sila. Dahil sa pagbubuntis, hindi na nakapagkolehiyo si Elena. Si Ricardo naman ay nakapasa sa eksaminasyon. Nakarating sa mas malawak na mundo sa labas. At nakilala pa ang senyorita ng pamilyang De Leon. Isang pamilyang mas makapangyarihan kaysa sa pamilyang Lorenzo. Magkaklase sila sa kolehiyo. Nabuntis ang babae at agad na pumunta ang pamilya nito para pilitin si Ricardo. Agad na tinalikuran ng pamilyang Lorenzo si Elena. Ang tanging hiling ni Elena para pumayag na umalis ay isama si Angelo. Isang pagkikita lang naman, papayag na sana si Ricardo. Nang biglang may umalingaw-ngaw na tawanan at biroan mula sa itaas. Automatikong napatingala si Angelo. Napakalaki ng villa. Ang dekorasyon ay marangya na parang palasyo. Napakataas ng kisame. Sa likod ng Berendilia sa ikalawang palapag ay may isang magandang babae kasama ang isang binatang mukhang mas bata ng kaunti kay Angelo. Nakangiting sabi ng babae, ang balita mula sa pamilyang Yanzon ay darating siguro sa loob ng ilang araw. Tiyak na ikaw ang mapipili. Mayabang na tiningnan ng binata si Angelo. Walang duda yun. Kapag nangyari yun, imbitahan na lang natin si Mr. Yanzon dito sa bahay. Kung gusto ni Papa na makipagnegosyo sa mga Yanzon, isang salita ko lang yun. Pero kung gagalitan ni Papa si Mama, hinding-hindi ko siya tutulungan. Bumaling ang babae kay Ricardo. Mahal, narinig mo ba yun? Ang bait-bait talaga ng Marco natin. Dapat purihin mo rin siya. Sumandal si Marco sa Berendilia. Papa, tapos na ba kayo dyan? Hinihintay na tayo ng lahat para kumain. Saan galing yang pulubing yan? Gusto nyo bang paalisin ko na para sa inyo? Ang mga kasambahay sa bahay ay matagal nang mahigpit na pinamamahalaan ni Victoria de Leon Lorenzo. Kung walang pahintulot niya, hindi makakapasok si Angelo sa bahay ng mga Lorenzo. Ang pagpasok ni Angelo sa bahay ay dahil nagsalita si Marco. Matagal na niyang alam na mayroon siyang kapatid sa labas na taga-probinsya. Kaya gusto niya itong makita. Hindi niya inaasahan. Pagtingin niya sa kaliwat kanan, maliban sa ordinaryong damit, walang maipipintas kay Angelo. Agad na sumimangot si Marco. Ngunit naisip niya uli, siya na ngayon ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Lorenzo. Lahat ng yaman ng pamilyang Lorenzo ay mapupunta sa kanya. Kung mapapangasawa pa niya si Sebastian Yanzon, kahit saan sa Maynila ay makakarating siya. Samantalang ang probinsya nung si Angelo, galing sa liblib na baryo, mahihirapan nang ang bumili ng bahay at magsimula ng buhay sa malaking lungsod. Mahal na mahal ni Ricardo ang bunsong anak, at lalo siyang takot na magalit ang kanyang asawa, na may malakas na impluwensya dahil sa pamilya nito, lalo na't nariyan pa ang pamilyang Yanzon. Ang kaunting konsensya niya para kay Elena ay agad na naglaho. Sinabi niya kay Angelo, mahigit 20 taon na kaming hiwalay ng nanay mo. Parang estranghero na kami sa isa't isa. Wala ring saysay kung magkikita pa kami. Inanyayahan ng kasambahay at gwardya si Angelo na umalis. Paglabas niya sa pinto, naririnig pa niya ang malakas at sinasadyang tawanan mula sa loob. Pagkaalis ni Angelo, agad na nanumpa si Ricardo sa kanyang asawa at anak na wala na siyang anumang ugnayan sa mag-inang Angelo at Elena. Nang masuyo na niya ang mag-ina, tumawag ang telepono mula sa pamilyang Yanzon. Ang tumawag ay si Mang Tomas. Ang Katie walang laging kasama ng matandang senyora ng pamilyang Yanzon. Automatikong napatayo si Ricardo. Naka-speaker mode ang telepono, kaya nakikinig din si Marco at ang kanyang ina. Unang pinuri ni Mang Tomas si Marco. Sinabi niya na gustong-gusto ng matandang senyora ng mga Yanzon si Marco. At mamaya ay may magdadala ng regalo para sa kanya. Tuwang-tuwa si Marco sa papuri. Nagkatinginan sina Ricardo at Victoria. Hindi maitago ang pananabik sa kanilang mga puso. Biglang nag-iba ang tono ni Mang Tomas. Hintayin na lang nating makahanap ng mapapangasawa ang aming senyor ito, Sebastian. Kapag nangyari yun, inaanyayahan namin si Ginoong Lorenzo at ang inyong pamilya sa kasal. Agad na sumimangot si Marco.
Maraming mayayamang pamilya sa kamay nilaan. Ang pamilyang Lorenzo ay maituturing lang na pangkaraniwan. Ang pamilyang De Leon ay medyo mas nakaaangat. Ngunit ang pamilyang Yanzon ang tunay na nasa tuktok. Ang pamilyang Yanzon ay may kasaysayan ng halos 300 taon. Isang tunay na respetadong angkan. Ang Senyor ito Sebastian, na tinutukoy ni Mang Tomas ay ang kasalukuyang namamahala sa pamilyang Yanzon. Si Sebastian Yanzon. 28 taong gulang si Sebastian Yanzon ngayon. Hindi lamang hawak niya ang kapangyarihan, kundi maging ang mga nakatatanda sa angkan at ibang pamilya ay yumuyuko sa kanya. Hindi lang siya magaling, kundi napakagwapo rin. Siya ang Prince Charming sa mata ng lahat ng magulang na may anak na nasa tamang edad para mag-asawa. Ang tulad niya ay hindi kailanman pinangarap ni Marco, ngunit kamakailan lamang. Ang matandang senyora ng pamilyang Yanzon ay na-hospital dahil sa malubhang karamdaman. Muntik nang hindi makaligtas. Ang pinakaaalala niya bago pumanaw ay ang pag-aasawa ng kanyang apo, si Sebastian Yanzon. Ang matandang senyora ay taga Hong Kong, at naniniwala sa feng shui at kapalaran. Dahil hindi niya mapilit ang apo na magmahal, naisip niyang gamitin ang birth chart, bati, para pumili ng mapapangasawang apo sa tuhod. Nang kumalat ang balita, halos lahat ng binata sa mga elitistang pamilya sa kamay nilaan na nasa tamang edad at walang asawa ay nagsumite ng kanilang birth chart. Nauna nang naipadala ang birth chart ni Marco. Nang matapos ang tawag, dismayado ang buong pamilya Lorenzo. Si Victoria ang unang nakabawi. Maraming kamag-anak ang pamilya ko. Nagpadala kami ng birth chart ng 7 sa kanila. Baka sakaling may isang mapili. Sa ganoong paraan, makikinabang pa rin ang pamilyang Lorenzo. Sa 7 iyon, may ilan na may kasintahan. Ngunit kung talagang mapipili, tiyak na makikipaghiwalay sila dahil si Sebastian Yanzon iyon. Ang mga sinabi ni Victoria ay bahagyang para pag-aanin ang loob ni Ricardo. At bahagyang dahil natatakot siyang sisihin ni Ricardo si Marco. Si Ricardo ay isang mabuting asawa, ngunit karaniwan lang ang kanyang kakayahan. Sa mga nakaraang taon, unti-unting bumabagsak ang negosyo ng pamilyang Lorenzo. Si Victoria, na isang strong woman, mula sa mataas na pamilya na nagpakasal sa lalaking mas mababa sa kanya. Kung hindi lang dahil gwapo at malambing si Ricardo, baka nagsisi na siya ng husto. Naisip ni Ricardo, paano may kukumpara ang pamilyang De Leon sa sarili niyang pamilya? Kahapon lang ay nanaginip siyang napili si Marco. Ang mga mayayabang niyang bayaw sa pamilyang De Leon ay lumalapit sa kanya para magsipsip. Sana lang ay may ilan pang anak ang pamilyang Lorenzo. Bigla niyang naalala si Angelo. Hindi niya matandaan ang eksaktong kaarawan ni Angelo. Mabuti na lang at may isang matandang kasambahay sa bahay ang nakakaalala. Kinagabihan, palihim na ipinadala ni Ricardo ang birth chart ni Angelo. Sa mga oras na iyon, sinusubuan ni Angelo si Elena. Tanging malambot na pagkain na lang ang kaya nitong kainin. Ilang subo pa lang, nagsuka na ulit ito. Sanay na inayos ni Angelo ang lahat, saka kumuha ng maligamgam na tubig para ipangmumog sa ina. May bagong sugat na mga 2 sentimetro ang haba sa noo ni Angelo. Nahiwa ng bubog. Nang malaman niyang hindi darating si Ricardo, nagalit si Elena at ibinato ang baso. Tumalsik ang bubog. Masakit ang chemotherapy. Sanay na si Angelo sa mga pagsilakbo ng galit ng ina. Kahit gaano pa ito kagalit, at least nariyan pa rin ang kanyang ina. Nang gabing iyon, habang sinusubuan ni Angelo ng kaunting dinurog na mansanas ang ina, hinawakan ni Elena ang sugat sa noo ng anak. Masakit ba? Umiling si Angelo. Namula ang mga mata ni Elena. Napilitan si Angelo na dahan-daang pag-aanin ang loob ng ina. Humikbi ng ilang sandali si Elena dahil sa sama ng loob. Saka napagod at nakatulog. Kinain ni Angelo ang natirang kalahating mansanas. Ang hiwa nito ay nag-oxidize na. Naging kulay itim na kayumanggi. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kailangan niyang kumain para lumakas. Kung siya ang unang bumagsak, sino ang maghahatid sa kanyang ina sa huling hantungan? Noon lang siya nagkaroon ng oras na pag-isipan ang nangyari sa araw na iyon. Ang babaeng nakatayo sa ikalawang palapag na nakatingin sa kanya kanina ay marahil kaedad ng kanyang ina. Ngunit mukha lang itong nasa edad 30, maganda, bata, payapa ang mukha. Halatang nabubuhay ng maayos. Tiningnan ni Angelo ang kanyang ina na nakahiga sa kama ng ospital.
payat, nanghihina, parang mas matanda ng 20 taon kaysa sa babaeng iyon. Kumirat ang kanyang puso. Dumating ang doktor na naka-duty sa gabi para mag-check ng mga silid. Pagpasok niya sa silid ni Elena, gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa oncology ward, ilang araw lang ay may namamatay na pasyente. Naaapektuhan din ang emosyon ng mga doktor at nurse. Ang pag-iikot sa mga silid ay may dalang bigat sa kalooban. Ngunit gusto nilang pumunta sa silid ni Elena. Ang silid niya ay pribado. Kahit alam niyang bilang na ang mga araw, sinisikap pa rin ni Angelo na maging komportable ang kanyang ina hanggat maaari. Kahit mahal ang pribadong silid, tinanggap niyang lumaki pa ang kanyang utang. Walang hindi kaaya-ayang amoy sa silid ni Elena. Laging nag-i-spray si Angelo ng kaunting banayad na pabango. Naglilinis ng maayos, at madalas na hinahawi ang kurtina sa paligid ng kama at binubuksan ang bintana para pumasok ang hangin. Ang pinakamahalaga, napakaganda ni Angelo. Maputi ang kanyang balat, pino ang mga tampok ng mukha ngunit hindi mapatla. Isang uri ng kagandahang dalisay hanggang sukdulen. Tulad ng hamog o dahon ng willow sa ilalim ng sikat ng araw, malinis, dalisay. Kapag hindi nakangiti, mukha siyang medyo malamig. Ngunit kapag ngumingiti, kukurba ang kanyang mga kilay at mata. Mukhang napakabait, maayos siyang magsalita at kumilos, mahinahon, magalang, kalmado. Isang taong maganda na at madaling pakisamahan. Walang sino mang hindi magugustuhan. Mayroon pang ang gustong airto si Angelo. Kahit alam nilang wala siyang pera ngayon. Ngunit makikita ng matalinong tao na si Angelo ay isang taong karapat-dapat paglaanan ng buhay. Madalas sabihin, sa tabi ng kama ng may matagal ng sakit. Walang masuner ang anak. Panipi. Gayunpaman, kahit pabalik-balik sa ospital si Elena, si Angelo ay nanatiling maalaga. Walang kahit isang reklamo. Nagtapos pa siya sa isang kilalang unibersidad, kaya hindi problema ang paghahanap buhay para sa pamilya sa hinaharap. Gwapo na, edukado pa, at may mabuting kalooban. Ang ganitong uri ng tao ay kinagigiliwan saan man magpunta. 3 araw ang lumipas, muling nakita ni Angelo si Ricardo Lorenzo. Isang hapon din. Kumuha siya ng tubig, at pagbalik niya ay nakita niyang nakaupo si Ricardo sa silya sa tabi ng kama. Pinupunasan ang pawis ni Elena. Napakaganda ng ngiti ni Elena, ngunit napansin ni Angelo ang nakakunot na noo ni Ricardo, na tila pinipigilan ang pagkairita. Ngayon, si Elena ay payat, nanghihina, at may amoy ng sakit, mukhang magkaibang henerasyon sila ni Ricardo. Hindi pumasok si Angelo sa silid hanggang sa marinig niya ang malakas na pag-ubo ng ina. Parehong nataranta at nandidiri si Ricardo, nagmamadaling umatras sa paanan ng kama. Hindi siya pinansin ni Angelo, mabilis at sanay na inasikaso ang ina hanggang sa kumalma ito. Sa tindi ng ubo ni Elena, nahiya siyang tumingin kay Ricardo. Si Ricardo naman ay inoobserbahan si Angelo. Nangako siyang babalik para bisitahin si Elena kinabukasan, para magkaroon ng dahilan na makausap ng sarilinan si Angelo. Nag-usap sila sa hagdanan pang emergency. Sabi ni Ricardo, gusto ng nanay mo na may libing sa pantiyan ng pamilyang Lorenzo. Pumayag na ako. Si Elena ay isang napaka-tradisyonal na babae. Ang magpakasal, magkaanak, at pagkamatay ay may libing sa puntod ng pamilya ng asawa. Iyon ang kumpletong buhay sa kanyang pananaw. Ang Baryo San Isidro ay walang pampamilyang libingan para sa mga babaeng ikinasal sa ibang pamilya. Ang mga babaeng umalis sa baryo, kapag namatay, ay inililibing lang ng hiwalay sa isang bakanteng lupa. Para kay Elena, iyon ay parang magiging isang ligaw na kaluluwa. Madalas siyang matakot. Bumubulong na ang mga ligaw na kaluluwa ay aapihin ng ibang mga multo na may kasama pagkamatay. Makalumang pag-iisip ang nangingibabaw sa Baryo San Isidro dahil sa kahirapan. Ang tanging magagawa ni Angelo ay aliwin ang ina na magsusunog siya ng maraming perang papel. Pati mga alalay, katulong, at bantay para dito. Tungkol sa paglilibing pagkamatay ng ina, may plano na rin si Angelo. Sa mga kaibigan niya sa kolehiyo, mayroong pamilyang nasa negosyo ng Memorial Park. Nagtanong na si Angelo noon pa, maaaring bumili ng lote ng hulugan. Malapit sa Maynila ang lokasyon. Madalas niyang dadalawin ang puntod sa hinaharap.
Sa ganoong paraan, hindi magiging malungkot si Elena pagkamatay. Mayroon pa ring lugar na mapupuntahan, ngunit hindi sumusunod ang plano sa pagbabago ng sitwasyon. Nauunawaan ni Angelo, ang mga pangako niya ay walang halaga kumpara sa isang salitang, papayag ang mailibing sa pantiyan ng Lorenzo, mula kay Ricardo. Ngunit hindi naman ganoon kabait si Ricardo. Matagal na silang hiwalay ni Elena. Ang kasalukuyan niyang asawa ay may napakalakas na impluwensya mula sa pamilya nito. Kahit ang pagbisita niya kay Elena ay hindi pinapayagan, paano pa kaya ang pumayag na may libing ang dating asawa sa pantiyan ng pamilya? Mahinahong tinanong ni Angelo si Ricardo, ano po ang gusto ninyong kapalit? Hindi inaasahan ni Ricardo na ganoon kabilis makahalata si Angelo. Sa ilalim ng malamig na tingin ng binata, bahagyang nailang si Ricardo. Kaninang umaga lang, nakatanggap siya ng sagot mula kay Mang Tomas. Ang birth chart ni Angelo ay napakabagay sa hinihingi ng pamilyang Yanzon. Ang mas mahalaga, sa kasalukuyan, tanging ang birth chart ni Angelo ang tumutugma. 4 na taon na ang nakalipas. Si Angelo ay bata pa. Ngayon, mas tumanda na ang kanyang mga tampok sa mukha. Kahit simple ang pananamit, sa unang tingin ay kitang-kita ang kanyang pagiging kaakit-akit at espesyal na aura. Naisip ni Ricardo, mas nakalalamang pa si Angelo kaysa kay Marco na pinalaki niyang maigi. Hindi lang sa itsura. Si Marco ay mayabang. Kung ikakasal siya at hindi makayanan ang pressure, gagawa ng gulo. At magagalit ang pamilyang Yanzon sa pamilyang Lorenzo, hindi iyon maganda. Isa pa, si Sebastian Yanzon ay hindi madaling kalabanin. Sinabi ni Ricardo kay Angelo ang tungkol sa pagpili ng pamilyang Yanzon sa kanya bilang mapapangasawa. Ang pagtutugma ng birth chart para magtakda ng kasal. Para kay Angelo ay katawa-tawa. Ang Baryo San Isidro ay makaluma dahil mahirap. Pero bakit pati mayayaman ay napakapaniwalain? Dati, abala si Angelo sa pag-aaral. Pagkatapos noon, nagkasakit si Elena. Hindi pa siya nagkakaroon ng kasintahan. Hindi niya alam kung lalaki o babae ang gusto niya. Ngayon, bigla siyang kailangang ikasal, at sa isang lalaki pa. Parang isang baliw na panaginip. Sinabi ni Angelo na kailangan niya ng oras para mag-isip. Iniwan ni Ricardo ang kanyang contact information at umalis. 4 na taon na ang nakalipas, may contact information si Elena ni Ricardo. Matapos masaktan, binoblock ni Ricardo si Elena. Ang paghahanap ni Angelo sa bahay ng mga Lorenzo ngayon ay dahil ang pamilyang Lorenzo ay parang isang higanteng puwersa sa paningin ng mga taga-Baryo San Isidro. Laging may nakakaalam ng balita. Ang yaman ng pamilyang Lorenzo ay umaabot sa bilyon-bilyon. Para sa mga taga-Baryo San Isidro, parang nakatira sila sa langit. Mabilis na umalis si Ricardo, hindi natatakot na tatanggi si Angelo. Nagtanong-tanong siya tungkol sa kalagayan ni Elena sa mga nakaraang taon. Nalaman niyang laging buong pusong inaalagaan siya ni Angelo. Parang hindi anak na lalaki kundi anak na babae ang Trito. Isa pa, laging may koneksyon ang mag-ina, at si Angelo ay napakamasunurin. Umupo sandali si Angelo sa hagdanan pang emergency bago bumalik sa silid ng ospital. Wala siyang bisyo tulad ng pag-inom o paninigarilyo para mailabas ang stress. Gusto lang niya ng katahimikan. Ang maupo ng walang ginagawa sa isang lugar na walang tao sandali ay sapat na para sa kanya. Tinanong ni Elena, nasaan ang papa mo? Anong pinag-usapan ninyo? Hindi naman ganito kalala ang sakit ko. Huwag mo siyang takutin. Hindi nagsalita si Angelo. Nang titigan siya ni Elena, tumango na lang siya. Nang gabing iyon, hindi natulog ng maaga si Elena. Maganda ang kanyang pakiramdam, na para bang si Ricardo ay isang gamot na pampagaling. Hindi na mabilang kung ilang beses na niyang ikinwento kay Angelo ang tungkol sa kanyang kabataan noong nag-aaral pa. Pakiramdam ni Angelo, lahat ay sumusulong. Tanging si Elena lang ang nananatiling naiwan sa nakalipas na mahigit 20 taon. Noon, si Elena ang top student, ang beauty queen. Ang kayamanang iniingatan ng kanyang gwapo at mayamang kasintahan. Sinubukan ni Angelo na magpahiwatig na baka ang tungkol sa paglilibing sa pantiyan ay kasinungalingan lang ni Ricardo. Naging emosyonal si Elena at umubo ng dugo, ngunit pinilit pa ring makipagtalo kay Angelo. Kumalat na ang mga cancer cells sa buong katawan niya. Ngayon, apektado na ang maraming organ, pati ang baga ay may impeksyon na.
Hirap na siyang huminga. Napilitan si Angelo na baguhin ang tono. Sinabing maaaring totoo ang sinabi ni Ricardo. Si Elena ay butot balat na. Malalaki ang itim na mga mata, may daladalang nakakatakot na pagpupumilit. Tiningnan niya si Angelo ng seryoso at idiniin, hindi niya ako lolokohin. Hindi ganoong klaseng tao ang papa mo, mayroon din siyang pinagdaanan noon. Maya-maya, bumulong ulit si Elena, kung lolokohin niya ako, kahit maging multo ako, hindi ko siya patatawarin. Kinabukasan ng umaga, tumawag si Ricardo, hindi sinagot ni Angelo ang tawag. Kapag naririnig niya ang boses ni Ricardo, nasusuka siya. Ang nakakainis, may kailangan siya rito. Kung walang pagkakataon, okay lang. Pero ngayon, hindi rin naman niya hahayaang mamatay si Elena nang hindi matahimik. Tumayo si Angelo sa tabi ng bintana. Kagabi lang ay umulan ng nyebe, o malakas na ulan, depende sa setting. Puti, o basa, ang lahat sa labas. Ang kanyang puso ay puno rin ng kaputian, o kabasaan, ng kawalan ng pag-asa. Nag-text si Angelo kay Ricardo, pumapayag na ako. Pero sa mga huling araw ng nanay ko, kailangan mong pumunta anumang oras na tawagan kita. Kailangan niya ng mas magandang paggamot, ikaw na ang bahala doon. Hindi naniniwala si Angelo sa mga sinabi ni Ricardo tungkol sa simpleng pagtutugma lang ng birth chart. Hindi niya maisip kung ano ang itsura ng CEO ng pamilyang Yanzon na iyon. Ngunit kung may pera ka na at hindi pa rin makahanap ng mapapangasawa, tiyak na may problema. Maaaring matanda, may kapansanan, o pangit, kung hindi man. May malalang kapintasan. Sinadya ni Angelo na isipin ang pinakamasamang posibilidad para may handa ang sarili sa Zinli Fangmian. Psikolohikal. Hindi siya nagtanong ng detalye tungkol sa CEO na Yanzon na iyon. Dahil wala naman siyang ibang pagpipilian. Si Ricardo naman ay ipinapalagay na si Sebastian Yanzon ay kilala ng lahat. Kaya hindi na siya nagpaliwanag pa. Nang hapong iyon, inilipat si Elena sa isang mas magandang ospital. Pribadong silid, mas malaki ng ilang beses kaysa sa dating silid. Mayroon pang sala, kusina, at silid para sa bisita. Parang isang maliit na apartment. Dalawa agad ang pribadong nurse, at ang mga doktor na dumadalaw ay mga kilalang eksperto. Biglang nagkaroon si Elena ng matinding pagnanais na mabuhay. Pagkatapos ng masasakit na paggamot, hinihiling pa rin niya kay Angelo na ayusan siya. Gusto raw niyang makita ni Ricardo ang pinakamaganda niyang itsura. Nag-apply noon si Angelo sa isang normal school para makatipid sa matrikula sa kolehiyo. Kalaunan, para kumita ng dagdag na pera para sa pagpapagamot ni Elena. Sa tulong ng pinsan niyang si Jesus na assistant ng isang talent manager. Nakapagmodelo siya minsan. Natutunan niya ang pag-aayos ng sarili noong nagmomodelo. Ang mga maliliit na modelo tulad ni Angelo. Kapag hindi kayang asikasuhin lahat ng makeup artist, kailangang sila mismo ang gumawa. Mabuti na lang at umuunlad ngayon ang industriya ng maiikling video. Anumang kasanayan ang kailangan, maghanap lang sa internet, kung masipag matuto. Makukuha rin ang pangunahing kaalaman. Paminsan-minsan, tumatanggap din si Angelo ng mga extra role o stunt double sa mga teleserye. Mas mahirap ang stunt, mas mataas ang bayad. Ngunit ang ilang daan hanggang 1 o 2,000 kita ay parang patak lang ng tubig sa karagatan kumpara sa gastos sa pagpapagamot ni Elena. Ngayon, ang bahay nila sa probinsya ay naisanla na sa mga kamag-anak. Kaya napilitan si Angelo na sa ospital na matulog. Sa dating ospital, natutulog siya sa isang natitiklop na kama na kasya lang ang isang tao. Tuwing bibisita si Ricardo kay Elena, umiiwas si Angelo. Madalas dumalaw si Ricardo. Gusto niyang mabuhay pa si Elena hanggat maaari. Ang mga buhay ay mas kapaki-pakinabang kaysa sa mga patay. Kapag nakuha niya ang loob ni Elena, kahit ikasal pa si Angelo sa pamilyang Yanzon, kailangan pa rin siyang sumunod kay Ricardo. Sinabi ni Ricardo kay Angelo, ginagawa ko ito lahat para sa iyo. Tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Tinanong ni Angelo ng maigi ang pangunahing doktor ni Elena. Sinabi ng doktor na wala nang lunas ang sakit nito. Pinapahaba na lang ang oras.
Ang magandang pakiramdam nito ay pag-ubos na lang ng natitirang lakas. Inuubos ni Ricardo ang natitirang lakas ni Elena. Pinapasaya niya ito, ngunit kasabay nito ay pinabibilis din ang kanyang pagkamatay. Nakiusap si Angelo sa doktor na huwag sabihin ang katotohanan kay Elena. Naghirap na ito buong buhay. Hayaan na siyang maging masaya sa mga huling araw niya hanggat maaari. Nang araw na iyon, pumasok si Ricardo sa silid. Nagdahilan si Angelo na lalabas para maghugas ng prutas. Malaki ang silid, ngunit pakiramdam niya ay nasasakal pa rin siya. Nakangiting sabi ni Elena, ang batang ito, mukhang seryoso, pero sa totoo lang. Kapag nandyan ka, natutulala na siya sa tuwa. May kusina naman sa silid, pero gusto pa ring lumabas, masyado siyang payat. Pangit tingnan kapag tumatawa. Pinigil ni Ricardo ang pandidiri. Pilit na ngumiti at sinabi, talaga ba? Bata pa rin naman kasi. Panipi. Paglabas ni Angelo sa silid, nakita niya si Marco na galit na sumusugod. Sinundan pala ni Marco si Ricardo hanggang doon. Alam niyang si Angelo ang napili ng pamilyang Yanzon. Ang nakakainis na probinsya nung iyon, malapit nang umangat sa buhay. Inagaw pa ang kanyang ama, at nagdulot ng sama ng loob sa kanyang ina. Hinayla ni Angelo si Marco papasok sa bakanteng silid sa tabi. Hindi inaasahan ni Marco na ang mukhang mahinang si Angelo ay malakas pala. Akmang mananakit na siya nang mahigpit na nahawakan ni Angelo ang kanyang pulso. Lumaki si Angelo sa probinsya. Ang mga taga-baryo nila ay kilalang matitigas at palaban. Wala siyang ama, kaya madalas siyang tuksuhin ng mga kaedad niya noong bata pa. May mga matatandang binata rin na bastos magsalita kay Elena, kaya madalas makipag-away si Angelo. Alam ng buong baryo, kapag nakikipag-away ang anak ni Elena, walang inuurungan. Walang kinatatakutan. Nang lumaki si Angelo, naging gwapo at matalino. Nakita ng mga taga-baryo na may kinabukasan siya, kaya nagsimula na silang respetuhin si Elena. Hindi makawala si Marco sa pagkakahawak ni Angelo. Galit siyang nagmumura, sinasabing walang hiya sila ni Elena. Sa bagay na ito, may kaunting kasalanan nga si Angelo. Hiniling niya kay Ricardo na alagaan si Elena, samantalang may asawa at anak na ito. Talagang hindi tama. Binitiwan ni Angelo ang kamay ni Marco. Sinamantala ito ni Marco para sampalin si Angelo, saka akmang tatakbo palabas. Hinayla ulit siya ni Angelo. Malakas ang kamay niya, ngunit mahina ang kanyang boses. Kung galit ka, sa akin mo ibunton. Huwag mong guluhin ang nanay ko. Sabi ng doktor, baka hindi na siya umabot ng taglamig, o katapusan ng taon. Kapag nag-alala siya dahil sa'yo, hindi kita patatawarin. Alam ni Marco na mahalaga si Angelo sa pamilyang Lorenzo. Padalos-dalos lang siya kaya pumunta rito. Normal lang ang tono ni Angelo, ngunit pakiramdam ni Marco ay seryoso ito, tipo ng taong tutuperin ang sinasabi. Naisip niyang malapit nang mamatay ang babaeng iyon, kaya wala na ring dapat ikagalit, hindi dapat palampasin ang pagkakataon. Sinabi niyang huwag gag-antay si Angelo. Sa kanya ito sinuntok ng ilang beses at sinipa pa. Lumabas si Ricardo mula sa silid ni Elena. Nakita niyang nakasandal si Angelo sa pader ng pasilyo. Tulala. Sabi niya, halika na. Uwi na tayo ngayon. Naghilamos na si Angelo ng malamig na tubig. Halos hindi na makita ang marka ng sampal sa mukha niya. Hindi rin niya binanggit si Marco. Kung sasabihin niya, magagalit lang si Victoria de Leon Lorenzo. At si Ricardo ay mahina ang loob, hindi mapagkakatiwalaan. Sa mga huling araw ni Elena, gusto lang ni Angelo ng kapayapaan. Sumama siya kay Ricardo pauwi sa bahay ng mga Lorenzo. Kamakailan, kada 2 o 3 araw ay kailangan niyang pumunta sa bahay ng mga Lorenzo. Mayroon pa siyang sariling silid doon. Ang mga kasambahay ay tinatawag siyang, Kuya Angelo, o Senyor Ito Angelo. Naging isang binatang madalas umuwi sa probinsya para dalawin ang ina. Ngunit mula pagkabata ay pinalaki na raw ng pamilyang Lorenzo. Nang makita ni Marco na dumating si Angelo, ibinato niya ang kubyertos at umakyat sa itaas. Pagdating sa ikalawang palapag, sumigaw siya, nakakainis na probinsyano. Kahit kakagaling lang sa pananakit, naiinggit pa rin siya kay Angelo. Bakit napakabuenas ng birth chart ni Angelo? Ang lumaki sa probinsya na dapat sanay na buhay ng marumi at mahirap ay makakapag-asawa kay Sebastian Yanzon. Hindi makatulog si Marco gabi-gabi,
Pamayat na rin siya ng husto. Inutusan ni Ricardo si Marco na humingi ng tawad, ngunit hindi ito pinansin. Suminghal lang at pumasok sa silid. Sa ibaba, napakasama ng timpla ni Ricardo. Dahil kay Angelo, tumaas ang tingin sa kanya sa bahay kamakailan. Lumaki na rin ang kanyang sungay. Nang makita ito ni Victoria, kumirat ang kanyang dibdib. Naalala niya ang paalala ng kanyang pamilya. Napilitan siyang magtimpi. Mahinahong tinawag si Angelo, naging spoiled ang kapatid mo. Huwag mo na siyang pansinin. Hindi nagsalita si Angelo. Limitado lang ang kanyang lakas, hindi ito dapat sayangin sa pakikipag-away. Ang mga sinabi ni Marco ay hindi pinansin ni Angelo. Ang tanging mahalaga sa kanya ay si Elena. Para magkaroon ng mapayapang kapaligiran sa pagpapagaling si Elena, hindi niya maaaring galitin ang sinuman sa pamilyang Lorenzo sa ngayon. Nang gabing iyon, tinanggihan ni Angelo ang alok ni Victoria na magpaiwan. At bumalik siya sa ospital. Sa gabi, lumalala ang kondisyon ni Elena. Hindi siya mapakali na iwan ito sa mga tagapag-alaga. Nagtago si Marco sa silid. Nang makitang umalis si Angelo, sinipa niya ang pader sa galit. Binuhusan niya ng tubig ang kama ni Angelo. Kung doon ito natulog, sa basang kama siya hihiga. Hindi niya inaasahang tuso pala ang isang ito. Isang hapon, mga higit 10 araw matapos lumipat si Elena ng ospital. Pinapunta ni Ricardo ang driver sa ospital para sunduin si Angelo. Kinakabahang nagbili ng driver. Dumating na si Senyor Ito Yanzon. Gusto kang makita. Magbihis ka ng maayos na damit at sapatos. Umayos ka ng pananalita. Huwag mong ipahiya ang pamilyang Lorenzo. Sinabi ni Don Ricardo na alam mo ang dapat gawin. Tiningnan niya si Angelo nang may halong pagkamuhi. Hindi niya maintindihan kung paano nabighani ni Angelo si Ricardo. At sa pamamagitan ng kung anong daya ay nagkaroon ng ganito kagandang kasal. Ang gustong mangyari ni Ricardo na mailibing si Elena sa pantiyan ng mga Lorenzo ay isang malaking kahihiyan kay Victoria at sa pamilyang De Leon. Napilitan si Ricardo na ipaliwanag ang buong pangyayari sa pamilyang De Leon. Siyempre, pumayag ang mga De Leon. Ang kondisyon ay kapag nakinabang ang pamilyang Lorenzo mula sa pamilyang Yanzon. Kailangang isama nila ang pamilyang De Leon sa pag-angat. Ngunit ang gamitin ng inang may malubhang sakit para pilitin ang anak na magpakasal sa mayamang pamilya ay hindi isang magandang bagay. Kaya, maliban sa mga malalapit na tao sa pamilyang Lorenzo at De Leon, walang nakakaalam ng kasunduan ni Ricardo at Angelo. Ang akala ng mga kasambahay sa bahay ng mga Lorenzo ay sinuwerte lang si Angelo. Nakaupo si Angelo sa likod ng kotse. Sa tabi niya ay ilang paper bag na puno ng bagong damit at sapatos. Lahat ay mga mamahaling tatak. Pinili ito ni Victoria. Ang personal na damdamin ay kailangang isantabi para sa mas malaking interes. Itinuring niya si Angelo na parang isang plorang palamuti. Sa material na bagay, hindi siya madamo. Nagpalit ng damit at sapatos si Angelo. Nang malapit na sila sa bahay ng mga Lorenzo, itinaas ng driver ang harang sa pagitan ng unahan at likurang upuan. Nang tumingin siya sa salamin sa harap, muntik na niyang maitakbo ang kotse sa damuhan sa gilid ng kalsada. Maganda ang taste ni Victoria. Alam niyang mas simpleng damit, mas lalabas ang ganda ni Angelo. Nakasuot si Angelo ng simpleng polo shirt at khaki pants. Hindi pangkaraniwan ang tela. Maganda rin ang disenyo. Ang 3 bahagdang ganda ay maaaring maging 5 bahagdan. Lalo na't napakaganda na ni Angelo. Pinilit ni Victoria si Marco na maghintay sa labas ng pinto. Nang makita niyang papalapit ang maputi at magandang si Angelo, natulala siya. Puno ng inggit ang kanyang puso, ngunit kahit anong tingin niya, wala siyang makitang kapintasan. Nagkunwaring mabait na magkapatid. Inakay ni Marco si Angelo paakyat sa itaas. Nasa library si Senyor Ito Yanzon. Narinig kong napakagaling niya. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Maging masunurin ka lang. Naiintindihan mo. Pagkasabi nito, naalala niyang karaniwan naman talagang tahimik si Angelo. Sa puntong ito, hindi na nang-ahas si Marco na gumawa ng gulo. Paulit-ulit na siyang pinangaralan ni Ricardo at ng kanyang mga tiyuhin. Alam na niya ngayon ang dapat unahin, lalo na't napakahalaga ng araw na ito. Isa pa, kung makakaugnay ang pamilyang Lorenzo sa pamilyang Yanzon, tataas din ang kanyang estado at katayuan.
Tama ang sinabi ng kanyang ina. Kahit may mapapangasawa na si Sebastian Yanzon, ang mga kaibigan nito ay pawang mga kilala at matagumpay na tao. Dati, paano siya makakalapit sa mga iyon? Kahit ang kanyang ama, para maimbitahan silang uminom, kailangan pa ng tagapamagitan. Kaya, si Angelo, talaga bang makakaugnay sa pamilyang Yanzon? Bagamat maliban sa pagpasa sa magandang universidad ay walang ibang alam si Angelo. Tulad ng pagtugtog ng instrumento o sining, pero ang mukha niya ay napakaganda. Napakaganda talaga. Sa pananaw ni Marco, sa gandang tulad ni Angelo, tiyak na maraming magkakagusto rito. Huminto si Marco ilang metro bago ang pinto ng library. Tinanong niya si Angelo, "Okay ka lang ba?" Sinulyapan siya ni Angelo, hindi nagsalita. Ang mahina kong tingin nito ay nagbigay ng pressure kay Marco. Nautal siya, "Mukha ka namang maayos." Kamakailan ay laging tensyonado si Angelo. Ngunit sa sandaling ito ay bigla siyang nakaramdam ng gun. Nag-iisa lang siya, isang buhay lang ang mayroon siya. Magagawa lang niya ang kanyang makakaya. Kahit pa isang malaking gorilya ang nasa loob, kailangan niyang harapin. Pagdating sa harap ng pinto ng library, mahina siyang kumatok. Narinig niyang may nagsalita sa loob, "Pasok." Ang boses ay tila bata pa, maikli, tiyak, may dalang hindi maipaliwanag na kapangyarihan. Yumuko si Angelo, dahan-daang itinulak ang pinto at pumasok. Maliwanag ang library. Pumasok si Angelo na nakatalikod sa liwanag. Malabong nakita ang isang napakatangkad na lalaking nakatayo sa tabi ng bintana. Unti-unting lumino ang kanyang paningin. Nakita ni Angelo ng malinaw ang lalaki. Nakasuot ito ng itim na mahabang Amerikana, maputi at malamig ang balat. Mukhang napakabata, matangkad ang pangangatawan, napakagwapo ng mukha. Ang buong pagkatao nito ay nagpapakita ng karangyan at awtoridad. Isang kagandahang nakakapigil hininga. Nang ako ang tingin nito sa kanya, agad nakaramdam si Angelo ng di maipaliwanag na pressure. Sa sandaling iyon, tila nagsitayuan ang mga balahibo sa katawan ni Angelo. Iyon ay isang purong instinct, reaksyon ng katawan kapag kaharap ang isang kapwa na mas malakas at mapanganib. Bukod sa takot, mayroon ding pagkamangha. Ang lalaking pakakasalan niya, hindi pala isang gorilya. Narinig ni Angelo na sinabi ng lalaki, "Isara mo ang pinto," kaya tumalikod siya para isara ito. Maingat na tumayo sa harap ng pinto. Hindi pa siya nakakakilos nang lumapit na ang lalaki. Si Angelo ay may taas na 1.8 metro, 5 feet 11 inches. Ngunit mas matangkad pa sa kanya ng kalahating ulo ang lalaki. Hinawakan ng lalaki ang kanyang baba. Pinilit siyang tumingala. Bigla niyang naalala ang mga eksena sa teleserye, kung saan ang mga alipin ay kinakaladkad sa harap ng bibili para tingnan ang kalakal. Pinagmasdan ni Sebastian Yanzon ang binatang nasa harapan niya. Kung itsura ang pag-uusapan, walang maipipintas. Marahil dahil masyadong maputi ang balat niya, at payat ang pangangatawan. Mukha siyang bata pa, bagamat binata na, tila may bakas pa rin ng pagiging teenager. Frank kanyang sinabi, "Hindi kita gusto." Hindi masagot ni Angelo ang tanong na ito, kaya nanahimik na lang siya. Ang boses ni Sebastian ay natural ng malamig, at dahil sa maraming taon sa mataas na posisyon, lalo itong nagkaroon ng bigat na nakakagapi. "Pipi ka ba?" Hindi na malayang napakuyom ng kamao si Angelo. Pinilit na panatilihing kalmado ang boses, "Hindi po ako pipi." Masyadong tapat ang sagot na iyon, at mukha rin siyang mabait. Kaya bahagyang napangiti si Sebastian Yanzon. Ngunit ayaw niyang magmahal, at lalong ayaw niyang magpakasal. Wala siyang oras para sa mga ganoong bagay. Noong una, para lang hindi suwayin ang huling habilin ng kanyang lola, kaya siya pumayag sa pagtingin ng birth chart para pumili ng mapapangasawa. Kahit sino pa iyon, basta't masaya ang matanda, ayos lang. Kamakailan lang niya nalaman na nakakatayo pa pala at nakakalakad ang kanyang lola. Noon niya nalaman na nagkukunwari lang pala itong may sakit para pilitin siya. Hindi ito isiniwalat ni Sebastian. Natatakot na baka magalit ang matanda at lalong mapahamak. Maaga siyang naulila sa mga magulang dahil sa isang aksidente sa dagat. Ang lola niya ang nag-isang nagpalaki sa kanya. Laging niyang hinihiling na humaba pa ang buhay nito. Siyempre, hindi ito salungat sa katotohanang ayaw niyang magkaroon ng dagdag na estranghero sa tabi niya. Kaya,
Gumawa ng paraan si Sebastian. Sinabi niya kay Angelo, 5 milyon. Tanggihan mo ang kasal sa pamilyang Yanzon. Si Angelo ay gipit na gipit sa pera. Napakagipit. Sa kasalukuyan, may utang siyang 576 na piso, 200, 5 milyon, halos 10 beses ng utang niya iyon. Ngunit may mga bagay na mas mahalaga kaysa pera. Noon lang naniwala si Angelo sa sinabi ni Ricardo. Totoo nga palang dahil sa malubhang sakit ng matandang senyora ng mga Yanzon. Bigla nitong naisipang ikasal ang apo.